May bago na may-ari ang Sevilla Group of Companies. Anunsyo ng head ng Board of Directors. Ano? Anong ibig sabihin nito? Walang bagong may-ari ng kumpanya. Pag-isteryang sigaw ni Jake na walang kaalam-alam na ibinenta na ng ina nito ang kanilang kumpanya. Hindi mo ba alam, Jake? Nalulugi na ang iyong kumpanya. Kung kaya nag-decide na ang iyong ina na ibenta na lamang ang inyong kumpanya bilang pambayad utang sa lahat ng utang ng mga Sevilleha. No! Paano malulugi si Sevilleha kung napakalaki ng koneksyon nito sa mga Herrera? Mama, anong ibig sabihin nito? Paano naibenta ang kumpanya natin? Everyone, let's welcome the new owner and the CEO of Sevilla Group, Daphne Herrera. Ang lahat ng tao na nasa loob ng conference room ay nalaglagang pa nga nang makita kung sino ang pumasok sa loob. Walang iba, kundi ang taong inakala nilang namatay na dahil yon ang pinalabas si Jake at Maurice. Daphne? Natatakot na sabi ni Maurice. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Manang, nakabalik na po ba kayo? Wika ni Daphne habang naglalakad sa pasilyo ng mansyon, kahit pa wala siyang makita. Ang mga pader ang nagsisilbi niyang mata para hindi siya mahulog o matumba. Manang, nasan po kayo? Patuloy niyang tinawag si Manang Esme. Hindi siya sigurado kung nakabalik na ba ito pero may naririnig siyang mga ingay kanina. Boses iyon ng isang babae. Hindi naman kaboses ni Manang Esme ang tinig na narinig niya. Subalit wala naman siyang ibang maisip. Kahapon ay nagpaalam sa kanya ang matandang kasambahay na umuwi na muna sa pamilya nito dahil may sakit daw ang apo. Ang pangako nito ay ngayong araw daw ito uuwi kaya iniisip niyang nakabalik na ito. Si Manang Isme lang ang tanging kasama niya sa malawak na mansyon na pag-aari niya. Wala na kasi ang kanyang ina. Bata pa siya nung mawala ito dahil sa sakit. Ang kanyang ama naman ay may bago ng pamilya. Manang, nasan po kayo? Kinapkap ni Daphne ang madadaanan. Nasa hagdan na siya pababa sa first floor ng malawak na mansyon. Nalaman niya iyon nung makapang starting Newell. Jake, ikaw ba yan? Tinawag niya rin ang boyfriend niya pero wala namang sumasagot sa kanya. Maingat si Daphne sa kanyang pagbaba. Nakahawak siya sa handrail ng hagdan. Bagaman walang makita ay ligtas na nakababa siya sa mahabang hagdan. 3 taon nang walang paningin si Daphne. Hanggang ngayon kasi wala pa silang mahanap na eye donor kaya hindi pa naisasagawang operasyon para muli siyang makakita. Ang dahilan kaya siya nabulag ay dahil sa isang aksidente 3 taon na rin ang nakakaraan. Nag-away sila ng boyfriend niya sa loob ng sasakyan nang hindi nito napansin ang makakasalubong nilang malaking truck. Huli na para kabigin ni Jake ang manibela dahil tuluyan ng sumalpok ang sasakyan nila doon. Nang dahil sa mga maliliit na nabasag na salamin na pumasok sa kanyang mga mata, tuluyan siyang nabulag. Jake? Manang? Tawag ni Daphne nung nasa living room na siya, subalit wala pa ring sumasagot sa kanya. Nagtaka naman siya dahil alam niyang hindi siya maaaring magkamali ng narinig. May boses at hagikik ng babae siyang naririnig. What are we going to do with your girlfriend, my love? Malanding bulong ni Maurice kay Jake na nakatingin sa nobya nitong si Daphne na may kinakapkap sa paligid at tumatawag ng mga maaaring kasama nito sa mansyon. Si Maurice de Villa ang stepsister ni Daphne. Anak ito ng stepmother nilang si Lilith. At karelasyon nito ang taksil na kasintahan ni Daphne na si Jake. Pwede ba tayong pumunta sa guest room? Gusto ko doon natin ituloy ang ginagawa natin. Malandi pa rin nahimig ni Maurice. Hinahaplos din ito ang dibdib ni Jake na ang mga mata ay nananatiling nasa kasintahan na ngayon ang kinakapa ay ang flower vase. No, I want to do it here.
Sagot naman ni Jake sa mahinang boses bago ibinalik ang tingin kay Maurice. Hindi ka ba na-excite na gawin yan dito at maaaring mahuli tayo ng girlfriend ko? Nang aakit namang kinagat ni Maurice ang pang-ibabang labi at nakadama ng excitement sa sinabi ng kasintahan. Well, that sounds exciting. Pinulupot ni Maurice ang braso sa leeg ni Jake bago tumingkayad. Pinatakan nito ng halikang leeg at gilid ng tenga ni Jake dahilan para mapapikit ito. And I'm sure hindi naman tayo mahuhuli ng girlfriend mo. Bulag naman siya. Ngumisi rin si Jake bago inangkin ang labi ni Maurice. Sa harap mismo ng girlfriend na pinagkaitan na makakita dahil sa kasalanang nagawa ni Jake 3 taon nang nakaraan. Nang akmang tatalikod na si Daphne para bumaling sa kwarto niya, ay may ingay siyang narinig mula lamang sa malapit. Tunog ng basong nabasag. Sinong nariyan? Tanong ni Daphne na nakadama ng labis sa takot dahil baka'y pinasok na siya ng masamang loob. Mag-isa pa lang naman siya. Baka kung anong gawin sa kanya na magnanakaw. May tao ba riyan? It's just me, baby. Padaing na sumagot si Jake kung kaya'y nakahinga ng maluwag si Daphne. Mabuti na lang at bumisita na sa kanya si Jake na wala ang takot niya. Nandito ka pala, Jake. Hindi mo sinabi sa akin na darating ka. Nakangiting sabi ni Daphne. Tumawag ako sa iyo kanina, pero hindi mo naman sinasagot ang tawag. Wika pa ni Jake. Naku, hindi ko narinig. Pasensya na. Naiwan ko kasi ang cellphone ko sa kwarto. May kasama ka bang dumating kanina? Gusto na lang mapamura ni Jake dahil sa ginawa sa kanya ni Maurice, subalit pinigilan niya ang sarili at napapikit na lang ng mariin. No, wala akong kasama. Mag-isa lang akong dumating. Ganun ba? May narinig kasi ako ng boses ng babae kanina kaya akala ko dumating na si Manang Isme. O di naman kaya baka may kasama ka. Baka nagkamali lang ako. Muling napalunok naman ang mariin si Jake. Yes, you're just mistaken, sweetheart. Baka sa labis mong pag-i-imagine yan ng mga bagay-bagay. Si Maurice naman ay napangisi at natuwa nang makita kung paano magpigil si Jake. Sa mga mata nito ay halos nagliliyab na sa pagnanasa kung kaya ay mas lalo niya pang pinag-igihan ang ginagawa. Mas lalo lang na nakaramdam ng excitement si Maurice dahil napakalapit lang sa kanila ng girlfriend ni Jake. At ang pinakamumuhian niya na stepsister. Baka nga, sabi ni Daphne at napakunot ang noo. Ayos ka lang ba? Bakit parang nauutal ka? Gusto na ni Jake na murahin ng kasintahan dahil sa dami ng mga tanong nito. No, I'm fine. Medyo inuubo lang ako. Bumalik ka na sa kwarto natin. Ganun ba? Wika ni Daphne na bagaman may pagtataka at pag-aalala na dadarama. Nang sandaling tumalikod si Daphne at tuluyan na makaalis sa living room ay mahinang tumawa si Maurice samantalang si Jake naman ay mariing napamura. Ganon ang laging nangyayari sa lumipas na mga araw. Success si Manang Isme sa harap-harapan na panloloko kay Daphne ng kanyang boyfriend at kanyang stepsister. Kung dati ay nagtatago pa ang dalawa, ngayon naman ay mas lalo silang naging walang hiya. Kulang na lang ay parinig na rin nila kay Daphne kung ano ang kanilang ginagawa. Kung noon nga ay may konting respeto pa si Jake para sa nobya nito, ngayon ay animoy nawala na at talagang dinadala pa nito sa bahay ni Daphne ang kabet. I'm sorry, sweetheart. Nag-shower muna ako sa guest room bago ako pumunta dito. Malambing na sabi sa kanya ni Jake na yumakap din sa kanya habang nakaupo siya sa kanyang kama. Bakit kailangan na doon ka pa mag-shower sa guest room? May shower naman dito sa kwarto ko. Hindi naman agad sumagot si Jake. Tumingin ito sa nakabukas na pinto ng kwarto ni Daphne kung saan nakatayo si Maurice at hindi gusto na sasaksihan. Napangisi si Jake nang mapagtanto na nagsiselo si Maurice. Kaya halos hindi na may pinta ang mukha nito kaya ang ginawa ni Jake ay malambing na hinalika ng batok ni Daphne. Mas gusto kong doon na mag-shower para hindi na kita maabala pa. Akala ko kasi kanina ay nagpapahinga ka dahil mukhang hindi magandang pakiramdam mo. I mean, you looked tired earlier.
May himigan pa rin ang paglalambing sa boses ni Jake at muli naman itong hinalikan ng batok nito. You smell so good, sweetheart. Maliit na ngumiti naman si Daphne at inabot niya ang strap ng suot niyang nightgown na sinubukang ibaba ni Jake. Sorry, hindi kasi maayos ang pakiramdam ko ngayon. It's okay. Sagot ni Jake na mahihimigan ng disappointment sa boses. Gusto mo ba na magpahinga muna dito? Dito lang ako, hindi kita iiwan para makapagpahinga ka ng maayos. Napangiti naman si Daphne sa sinabi ng nobyo. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Oo naman. Sumagot si Jake na ang mga mata ay nananatili lang kay Maurice na mas lalo pang nainis ang itsura. Muli namang napangisi si Jake at hinalikan pa ang balikat ni Daphne. Sige na, magpahinga ka na. Alam kong wala ka maayos sa tulog kagabi dahil mag-isa ka lang dito. Tumango naman si Daphne at hinayaan na alalayan siya ni Jake. Pinahiga siya nito sa kama at inayos pa ang kumot at hindi naman maiwasan na mag-init ang puso niya sa ginawa ng kasintahan. Ipinikat ni Daphne ang kanyang mga mata. Si Jake ay nananatili namang nasa tabi niya. Sleep well, sweetheart. Malambing na to ang sabi sa kanya. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin si Daphne na mas panatag ang loob dahil alam niyang kasama niya na ang boyfriend niya at babantayan siya nito. Ang hindi naman alam ni Daphne, nang sandaling masigurado ni Jake na mahimbing na ang tulog niya, ay iniwan siya nitong mag-isa sa silid niya para puntahan ang stepsister ni Daphne na nasa living room. Nakakrus ang braso nito sa dibdib at umirap. Ayaw makausap si Jake. You're mad? Nang-aasar na tanong ni Jake kay Maurice. Naupo naman si Jake sa tabi nito at niyakap ito ng may paglalambing. Sorry na, kailangan ko lang gawin yon para hindi siya magduda sa akin. Umismid ulit si Maurice. Parang gusto mo pa nga yung ginagawa mo kanini. Lumayo si Jake kay Maurice. Nako, hindi ko alam kung bakit ba binibig deal mo ang ginagawa ko kanina. After all, Daphne is my girlfriend. Wala namang mali sa ginawa ko na yon. Isang malakas sa sampal iyon para kay Maurice. Pero you did it in front of my eyes. Ano sa tingin mo mafe-feel ko habang pinapanood kong landiin mo ang girlfriend mo ng ganon sa harapan ko? Huminga naman ng malalim si Jake. Sinubukan na pakalmahin ang sarili dahil hindi na nito alam kung saan nanggaling ang dahilan ni Maurice para magalit sa ginawa niya. Nagsiselos ka ba? Malamang nagsiselos ako. Inis na sabi ni Maurice. Shh! Tinakpan ni Jake ang bibig nito. Huwag kang maingay, baka marinig na naman ni Daphne yung boses mo at kung ano pang isipin niya. Inis na inis ang itsura ngayon ni Maurice. Halos hindi na maipinta ang mukha nito. Bakit kasi hindi mo na lang siya iwalayan? Daphne is rich, sagot ni Jake. Hindi ba't ikaw rin mismo ang nagsabi na gusto mo ang luxurious na buhay na meron si Daphne? Well, I can persuade her to lend me the money and invest in my company. And you'll be able to enjoy the luxurious lifestyle you've always dreamed of. Talaga bang bubuhayin prinsesa mo ako? Naniniguro na tanong ni Maurice. Oo naman. Hindi ba't yan ang pangako ko sa'yo nung una pa lang? Kailangan ko lang mapapayag si Daphne sa gusto ko. After all, she's so in love with me. Kaya konting panghihikayat ko lang sa kanya, mapapasunod ko na siya sa lahat ng gusto kong gawin. Bagaman may pagtatampo pa rin nadarama, tumango naman si Maurice. Okay, I'll trust you. From now on, hahabaan ko na rin ang pasensya ko para magawa mo kung ano man ang plano mo ng mas matiwasay. Ngumiti naman si Jake. Hinawakan nito ang ilalim ng baba ni Maurice at inangkin ang mapupulang mga labi nito. Naudlot ang tagpong yon nang makita ni Jake si Manang Isme na kanina pa pala silang pinapanood. Manang, mabuti naman at nakauwi ka na. Nakangiti na sabi ni Jake, tumayo ito at naglakad papunta sa harapan ni Manang Isme na nakatulala pa rin. Nang nasa harapan na yumuko ito para pantayan ang mukha ni Manang Isme. Katulad ng dati, keep your mouth shut. Isipin mo na lang na wala ka nakita.
Huwag ka magkakamali na sabihin sa amo mo kung ano man ang mga nakikita mo. Kung ayaw mong mawalan ka ng trabaho. Alam ko na ikaw lang ang tanging inaasahan ng pamilya mo. At may sakit pa ang apo mo. Alam ko kung gaano ako kamahal ng amo mo. Ano mang sabihin ko ay paniniwalaan niya. I can even make it look like you're the one who's stealing all her jewelry. Napalunok ng mariin si Manang Isme ng sariling laway at saka marahan itong tumango. Opo, Sir Jake. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po malalaman ni Ma'am Daphne ang tungkol dito. Ngumiti naman si Jake at tinapik sa balikat ang matanda. That's good, Manang. Aasahan mo at sa habang panahon na gusto mo ay mananatili kang serbidor ni Daphne. Pagkatapos noon ay iniwan na ng dalawa si Manang Isme sa sala. Dinala ni Jake si Maurice sa second floor ng mansyon patungo sa isang silid kung saan tinatago ni Daphne ang lahat ng mga alahas nito. Sa silid na iyon ay malayang pinapili ni Jake si Maurice ang alahas na gusto, and in that room, they had sex. Not caring if they'll ruin some of Daphne's collection. Manang Isme, pumapasok po ba kayo dito sa jewelry room ko? Bakit po tila na iba po ang ayos ng mga bag ko? Tanong ni Daphne nang naramdaman na ibang pagkakaayos ng bag collections niya. Ay, hindi po, ma'am. Nauutal na tugon naman ni Manang Isme na ikinakunot ng noon ni Daphne. Kayo lang naman po ni Sir Jake ang may susi ng kwartong yan. Napatango na lang siya. Sa bagay, wala namang ibang tao makakapasok sa silid nito maliban sa may mga susi at sa may alam kung ano ang password. Pinasadya kasi niyang ipagawa ang silid na ito para dito ilagay ang lahat ng mga jewelries, bag at kung ano-ano pang mga mamahalin niyang collection. Katanging siya lamang at si Jake ang may access sa silid nito at kilala ni Daphne ang boyfriend niya. Hindi naman niyan mahilig sa mga jewelries. Baka nagkamali lang po siguro ako. Baka ganito lang talagang ayos sa mga bags ko. Ilang linggo na rin kasi ako mula nung hindi pa pumasok dito sa loob eh. Isa pa, hindi ko rin sila nakikita. Hindi na lang kumibo si Manang Isme. Puno ng awa ang mga mata nito habang nakatingin sa dalaga. Gustong-gusto ni Manang Isme na sabihin sa dalaga kung ano ang totoo. Gustong-gusto niyang sabihin sa mabait na dalaga ang panloloko ng nobyo nito dito at kung paanong laging dinadala ni Jake ang kabit nito na stepsister lang din ni Daphne at kung paanong umasta si Maurice na ito ang may-ari ng mga alahas ni Daphne na maaari itong kumuha o humiram ng kahit ilang alahas pang gustuhin ito subalit hindi magawa ni Manang Isme sapagkat takot siya sa banta ni Jake sa kanya. Natatakot si Manang Isme dahil baka maging ang pamilya niya ay idamay din ni Jake. Nang makumpirma ni Daphne na siya ay nagdadalang tao nga, masaya niya iyang sinabi sa boyfriend niya na masaya niya rin ibinalita. Anong plano natin ngayon, Jake? Ano nang gagawin natin? Magiging ama ka na. At ayoko namang maging stepmother na magiging anak mo kay Daphne, ano? Kilalang kilala ko ang ama ni Daphne. Sa oras na malaman niya na buntis ang anak niya, pipilitan niya na pakasalan mo siya. Frustrated na wika ni Maurice kay Jake na noon ay nakasabunot na sa sariling buhok at malalim na nag-iisip ng paraan. Pwede bang hayaan mo muna ako mag-isip, Maurice? Iniisip ko kung ano bang dapat kong gawin. Naiinis na sabi ni Jake. What if patay na lang natin ang magiging anak ninyo? Suwestyon naman ni Maurice. What? Hindi ko gagawin yun, Maurice. Bakit, Jake? Gusto mo bang maging ama? Hindi ba sabi mo naman sa akin noon ay ayaw mo naman na maging ama? At mas lalong ayaw mo kung si Daphne lang din ang magiging ina ng anak mo. Hindi naman agad nakasagot si Jake at napaisip din. Kung sa bagay, isa ngayon sa mas madaling paraan para mawala na sa landas niya ang magiging anak nila ng nobya niya. Pero paano naman natin gagawin yon? Alanganing tanong ni Jake kung kaya ay napangisi si Maurice. Bulag ang girlfriend mo, Jake. Madali lang natin magagawa yon. Mapapalabas natin na aksidente lang lahat ng nangyari dahil bulag siya. Pwedeng-pwede natin siyang lasunin hanggang sa malaglag ng dinadala niya. O di kaya ihulog natin sa hagdan.
At kung sakaling mangyari yon, ang lalabas na may kasalanan ay ang katulong niyang si Manang Isme. Iyon ang nasa isip ni Jake na gawin noong bisitahin nito ang girlfriend sa bahay nito. Pero hindi nila nagawa ni Jake kung ano ang pinaplano. Nung inumin na sana ni Daphne ang juice na may lagay na kung anong uri ng gamot para malaglag ang dinadala nito, ay may kung anong pagkahabag na naramdaman si Jake kaya pinigilan niyang inumin ito ang juice. Ano pong nais niyong sabihin sa akin, Manang? Tanong ni Daphne kay Manang Isme na nasa loob ng kwarto niya ngayon. Ang sabi nito ay may mahalaga itong gustong sabihin sa kanya pero ramdam ni Daphne ang pag-aalangan nito ngayon. Kasi iha, hinawakan nito ang kamay niya. Matagal ko na itong alam subalit hindi ko lamang magawang sabihin sa'yo dahil natatakot ako. Natatakot ako na may masamang mangyari sa akin o sa pamilya ko. Pero hindi ko na kayang magtago sa'yo ng sekreto. Napakabait mo sa akin. Kaya hindi ko maatim na patuloy maglihim sa'yo. Mas lalo namang nagkunot ang noon ni Daphne dahil sa sinabi nito. Ano po bang sinasabi niyo, Manang? Ano pong sikreto? Kasi iha, ang boyfriend mo si Jake. Matagal ka na niyang niloloko. Po? Ano pong sinasabi niyo? Binibiro niyo po ba ako, Manang? Tuluyan ang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sabihin niyo po sa akin na nagbibiro lang kayo. Na hindi po totoo ang sinasabi niyo ngayon. Hindi ako niloloko ng boyfriend ko. Ginagap nito ang kanyang mga kamay para pakalmahin siya dahil mas malala pa itong revelasyon. Patawad. Ngunit, hindi na ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Matagal ka nang niloloko ni Jake. At ang kapit niya ay walang iba kundi ang stepsister mo, si Maurice. Pakiramdam ni Daphne ay binuhusan siya ng malamig na tubig dahil sa mga nalaman niya. Kung ganon, una pa lang ay tama ng hinala niya na may iba na nga si Jake kaya ito nanlalamig sa kanya. Akala niya noong una ay nagkakamali lang siya ng pagkahinala. Ngunit totoo pala iyon at ang mas masakit na doon ay ang stepsister niyang si Maurice ang babae nito. Ang stepsister niya na ang buong akala niya ay kakampi niya at akala niya ay kapatid ng turing sa kanya. Matapos ang mga nalaman, pakiramdam ni Daphne pinagsakluban siya ng langit at lupa. Naninikip ang dibdib niya at hindi niya mapigil questionin ang sarili kung bakit at kung ano ang mali sa kanya. At nagawa ni Jake na lokohin siya. Dahil basa bulag siya kaya hindi niya na makita ang kanyang sarili at maayos kung ano man ang mali sa kanya. Subalit si Jake naman ang dahilan kaya siya nabulag. Kung hindi dahil sa pagsiselos nito sa mga tao na hindi naman talaga nito dapat pagselosan, kung hindi dahil sa galit nito sa kanya na halos pagbuhatan na siya nito ng kamay, ay baka hanggang ngayon ay nakakakita pa siya. Walang tigil ang pagbuhos ng luha sa mga mata niya habang sinusubukan niyang gawin ang kanyang make-up. Kahit pa wala siyang makita. Kahit anong gawin niya ay hindi niya maayos ang pag-makeup niya dahil sa labis na galit sa kanyang sarili ay nagwala siya at inihulog ang lahat ng gamit sa vanity table niya. Kaagad namang pumasok si Manang Isme sa loob ng kwarto niya at sinubukan siya nitong pakalmahin. Kung hindi pa pumasok si Manang Isme sa loob ng kwarto niya nung araw na iyon, ay baka tuluyan niya nang nasaktan ang sarili niya. Galit na galit si Daphne sa boyfriend niya at sa stepsister niya. Subalit, galit din siya sa kanyang sarili dahil wala man lang siya nagawa para makaganti siya sa panluloko sa kanya ng dalawa. Dahil bulag siya kaya walang silbi. Kaya wala siyang kinabang para kay Jake. That's Daphne, right? Sabi ni Maurice kay Jake na makita nila sa daan si Daphne. Inihinto ni Jake ang sasakyan para mapagmasdan nila kung anong ginagawa ni Daphne sa labas ng ganitong oras. Gabing-gabi na yon at hindi nila mawari kung anong dahilan at bakit nasa labas pa rin si Daphne ng ganitong oras. May hawak itong tungkod at nagsisilbing gabay nito sa paglalakad. Pinagtawanan ni Maurice ang lagay ng stepsister. Look at her, Jake. She looks so pathetic. Your girlfriend looks pathetic. Tatawagan ko si Manang Isme para ma-check kung nasa kwarto ba si Daphne.
Nang akmang tatawag na si Jake sa number ng kasambahay ni Daphne, bigla itong pinigilan ni Maurice. What are you doing? Bakit mo tatawagan si Manang Esme? Kung pagkakataon na natin to para magawa ko anong plano natin sa kanya. You know what, Jake? I get that you're stupid. Pero sa ganito mga pagkakataon, kailangan mong gamitin ang maliit mong utak, okay? Then what do you want me to do? Galit na tanong ni Jake. Sagasaan mo siya, ano pa ba? What? Come on, Jake. Pareho nating alam na walang CCTV sa area na to. Kaya walang ibang makakaalam sa gagawin natin. Hindi tayo ang ituturing na salarin dahil hindi tayo ang huli niyang kasama. Si Manang Esme ang huli niyang kasama at siyang sisisihin ng mga pulis kasi naging pabaya siya at hindi niya binantayan ng maayos si Daphne. Nag-aalangan na tiningnan ni Jake ang kasintahan na ngayon ay akmang tatawid na at nang maramdaman na wala ng mga sasakyan. Come on, Jake! Sigaw ni Maurice at ito na mismo umapak sa selinyador. Mabilis ang takbo ng sasakyan at walang awa na binangga nila si Daphne. Na makita ang dugo at nakalat na sa kalsada, humalakak na malakas si Maurice sa parang nanalo ito. Sa tingin ko ay patay na siya. Napatay natin siya. Ang natatakot na sabi ni Jake habang nakasilip din sa bintana. So what? Mas mabuti nga yun. Hindi lang ang anak niya nawala, kundi pati siya rin. Mas madali lang para sa atin na makuha ang yaman niya ngayon. Mas lalo pang napahalakak si Maurice nang makita ang takot at pangamba sa mga mata ni Jake. Come on, Jake. Don't be scared. Walang ibang makakaalam sa ginawa natin. Tayo lang ang mananatiling may alam. So come on, let's go. Iwanan na natin ang girlfriend mo. At ang anghel na kukunin na naman ng langit. Tumango si Jake at walang lingon sa likod na iniwan nila doon ang dugoang si Daphne. Wala malang awa na naramdaman ng dalawa sa halip ay tumawa pa sila na para bang sila ang pinakamasayang tao sa mundo dahil sa kanilang mga ginawa. Sino ka? Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Anong ginagawa mo sa akin? Takot na tanong ni Daphne sa lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Nang sandaling imulat niya ang kanyang mga mata mula sa hindi mabilang na oras ng pagkakaidlip, ang matangkad na lalaki nakasuot ng salamin, may itim na buhok, at may mukhang hindi pamilyar sa kanya ang tumambad sa kanya. Takot na takot si Daphne sapagkat hindi niya alam kung sino ang lalaki. Naisip niya na baka kung anong masamang ginagawa nito sa kanya dahil nasa isang hindi pamilyar na silid din siya. Sa labis na takot na nadarama ay hindi na siya nag-abala pang tingnan ang kanyang paligid. Sa halip, ang mga mata niya ay nakatutok sa lalaking nasa harap. Huwag kang matakot, hindi naman ako masamang tao at mas lalong wala akong ginagawa sa'yo. Paniniyak ng lalaki sa kalmante na tinig. I'm David Montero. Sabay lahad ng kamay sa kanyang harapan. Ako ang taong tumulong sa'yo. Tiningnan naman ni Daphne ang kamay ng binata na nasa ere pa rin at nakalahad sa kanyang harapan. Tumulong? Nagtataka niyang tanong. You're in a hospital. Ginala ni Daphne ang tingin niya sa loob ng silid kung saan siya ngayon at doon niya napagtanto na nasa ospital nga siya dahil sa mga aparatos na nasa kanyang tabi at may oxygen pang nakakonekta sa kanyang ilong. Merong ding address na nakakabit sa kanyang kamay. Ano? Gulong-gulo siya, tuluyan na rin binitawan ng binata ang kamay niya. Paano ako napunta dito? Ano nangyari? Bakit ako nandito? Napakunot din ang noon ng lalaki dahil sa sinabi niya. Let me call the doctors. Umalis na kaagad ang lalaki at iniwan si Daphne sa loob na gulong-gulo pa rin sa kung anong nangyayari. Hindi niya matandaan kung paano siyang nauwi sa sitwasyong to. Hindi niya nga alam kung sa paanong paraan siyang naaksidente kaya siya napunta sa ospital na to. Sinubukan ni Daphne na alalahanin ang mga nangyari. Kinalkal niya sa kanyang isipan kung ano bang dahilan subalit wala talaga siyang maalala. Ang huli niya lang natatandaan ay masaya pa siyang nakikipag-date sa boyfriend niya na si Jake. Matapos noon ay wala na siyang maalala.
Ilang sandali pa ay bumalik na rin si David kasunod ang lalaking doktor na tumitingin sa lagay niya at tinanong siya kung anong nararamdaman niya at kung anong mga naaalala niya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong recent memories mo at kung anong taon ang natatandaan mo? Tanong sa kanya ng doktor. I was having a date with my boyfriend, Jake. Kakatapos lang namin na manood ng sine noon. Kaya nag-decide na kumain sa isang restaurant. Malapit ng Pasko noon, kaya maingay na sa paligid. At samot-saring palamuting pang Pasko ang aking nakikita. That was 2019. Nagbuntong hininga ang doktor. 2019 was 5 years ago. Nasa taong 2024 na tayo. 2 taon ka na rin bang comatose? Pakiramdam ni Daphne ay binuhusan siya ng isang balding nagyayelong tubig dahil sa sinabi ng doktor. 5 years ago pa ang 2019 at 2 taon siyang na-comatose. Sa labis sa pagkabigla ay hindi agad niya nagawang makapag-react kung kaya si David na lamang ang nagtanong sa doktor. What happened to her, doc? It appears that the patient has retrograde amnesia. Her memory is stuck for 3 years ago, before the accident, and she can't recall anything from her more recent events. Ipinaliwanag pa ng doktor kung anong dahilan kaya nangyari ito at kung ilang buwan ba o ilang taon ang kinakailangan na hintayin bago muling bumalik ang mga recent niyang alaala. Subalit, halos wala naman siyang natatandaan sa lahat ng sinabi sa kanya ng doktor. Ni halos walang pumasok na kahit isang impormasyon sa utak niya. Ayos ka lang ba, miss? Tanong sa kanya ni David. Noong silang dalawa na lang ang nasa loob nito. Gusto mo bang uminom ng tubig? At tangu-tangu na lang ang ginawa niya. Kaya kaagad na lumapit si David sa isang water dispenser na nasa loob at kinuhanan siya ng tubig. Mabilis niya naman na inubos ang laman ng baso na inabot nito sa kanya. Do you want more? Iiling-iling lang sana ang sasagot nito kaya tumango ang binata at muling kinuha ang kanyang baso. Ay, boyfriend ko. Bumisita ba siya sa akin dito? Tanong niya kay David. Nakatalikod ito sa kanya. Inilapag nito sa maliit na mesa ang braso niya. Sad to say, but no. Hinarap siya ni David at muling lumakad papunta sa tabi niya. 2 taon kang comatose, pero wala ni isang dumalaw sa'yo. Pero kung alam ni Jay kung ano nangyari sa akin, I'm sure pupuntahan niya ako at siya mismo magbabantay sa akin. Baka nga hindi niya pa alam kung anong nangyayari sa atin. Pwede naman natin siyang tawagan. Kapisado ko pa naman ang numero niya. Please, kailangan ko siya makausap. Nagsusumamo na sabi niya. Makikitaan ng pagkahabag ang mukha ni David, subalit umiling-iling pa rin ito bilang sagot. Sorry, I can't do that. Huh? But why? Kailangan ko makausap ang boyfriend ko. Kailangan niyang malaman kung anong nangyari sa akin. Kailangan niyang malaman kung nasan ako ngayon para puntahan niya ako at siyang mag-alaga at magbantay sa akin. Pesteri ang sabi niya. Hindi ba't sa'yo na rin nagaling na boyfriend mo siya at bilang boyfriend niya dapat alam niya kung anong nangyayari sa'yo. Kahit pa sabihin na natin na nasa malayo siya. At kung may alam siya sa kung anong nangyayari sa'yo, pinuntahan ka na sana niya kaagad dito the moment na nalaman niyang na-aksidente ka. Pero 2 taon kang na-comatose, ibig sabihin 2 taon kang walang paramdam sa kanya, subalit hindi man lang siya nagpakita sa'yo? Hindi ka man lang niya binisita? Kahit tawag mula sa tao nagpapakilala na boyfriend mo, wala akong natanggap. What if sa 3 taon na hindi mo maalala na nag-break na pala kayong dalawa? Or something might have happened? Bago mo siya kausapin, kailangan mo munang maalala ang lahat sa nakalipas na taon. Bago ka na aksidente na hindi mo natandaan. Payo nito sa kanya na para bang concern ito sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Daphne kung bakit sobrang concern sa kanya ng lalaking ito.
Sa mga memories na natatandaan niya, ay wala naman siyang makakalkal na kasama niya ang lalaking ito. Kaya hindi niya talaga masabi kung naging magkaibigan ba sila ni David o isa lang itong mabuting anghel na ipinadala ng Diyos sa lupa para bantayan at makasama siya. Ngunit katulad nga ng sinabi ni David, hindi siya nagpumilit na tawagan ng boyfriend niya o kung sino mang mga tao na naaalala niya dahil maaaring tama ito na may mga bagay na posibleng nangyari sa 3 taon bago ang aksidente na hindi niya na matandaan. Tulad nga ng sinabi ni David, hindi niya maaaring magtiwala sa mga alaala niya sapagkat hindi iyon kompleto. Kulang na kulang ang naaalala niya. Sinubukan ni Daphne na maalala ang lahat bago siya na-aksidente. Subalit kahit anong gawin niya ay wala talaga siyang maalala. Kahit anong subok niya ay hindi siya nagtagumpay na balikan ng mga nakaraan. Sumakit na lamang ang ulo niya at pakiramdam niya ay nangihina na siya dahil sa pagsubok na maalala ang lahat. 3 araw na ang lumipas mula nang magkamalay si Daphne, subalit kahit kaunting alaala sa nangyari sa kanya bagong aksidente ay wala pa rin bumabalik sa isipan niya. Si David lamang ang tanging dumadalaw sa kanya sa nakalipas sa 3 araw. Wala ang nobyo niya si Jake o kahit man lamang mga kaibigan niya. David? Mahina ang tinawag ni Daphne ang binata, nakakapasok lamang sa loob ng silid kung nasaan siya. May dala itong basket na may lamang mga prutas dahil sa pagtawag niya ay bumaling ito sa kanya. Yes? Wika nito tsaka lumapit sa isang mesa at doon ay nilapag ang dala na prutas. Do you need something? Nagugutom ka ba? Hindi naman talaga iyon ang sadya niya pero tumango na rin siya. Kinuha naman ni David ang isang mansanas mula sa basket. Binalatan iyon, hinugasan at ibinigay sa kanya. Tinanggap niya iyon at nagpasalamat sa binata. Pwede ba ako magtanong? Tumango si David. Sure, you can ask me anything that you would like to ask. Dati ba tayo magkaibigan? O di kayo magkakalala? Hindi kasi kita maalala kaya iniisip ko na baka naging kaibigan kita dati bago nangyaring aksidente. Makahulugan ang umiti sa kanya si David. No, hindi tayo naging magkaibigan noon. Kung ganon, kaano-ano kita? At bakit sobrang bait mo sa akin? Bakit ikaw ang nag-aalaga at nagbabantay sa akin ngayon? Nakangiti pa rin ito sa kanya. Let's say you remind me of someone who's very close to me, which is why I've decided to help you. Ngunit ramdam ni Daphne na hindi lang yan ang dahilan. Alam niyang may iba pa itong dahilan kaya siya nito tinutulungan at hindi niya lang masabi kung ano ang dahilan na ito. Marahil napansin ni David na malalim na naman siya nag-iisip kaya muli ito nagsalita. Huwag mo na masyadong isipin ang dahilan kung bakit kita tinutulungan. Isipin mo na makabawi ka sa nangyari sa'yo. Sabi pa nito. Tumango lamang siya at nagpasalamat sa binata. Lumakad na ito patungo sa isang sofa at doon naupo. Habang kinakain niya ang mansanas na ibinigay nito sa kanya, ay tinitingnan niya naman ito. Abala na ito ngayon sa laptop nito at suot-suot ng muli ang salamin sa mata. Gwapo si David. Kung tutuusin ay para itong isang artista. At kapag ganito ang mukha ng isang lalaki ay imposible ngang maging kaibigan niya. Masyado kasing seloso ang boyfriend niyang si Jake at ayaw nito na magkaroon si Daphne ng mga kaibigang lalaki. Kung sakali man na naging kaibigan niya si David, tsak siyang ito palaging dahilan ng pagtatalo nilang dalawa ni Jake. Subalit kay David na rin mismo nanggaling na hindi sila magkaibigan. Naguguluhan na si Daphne at alam niya na tanging ang paraan na lamang ay bumalik ang alaala niya. Napuna ni David ang mga titig niya kaya binaba nito ang laptop at sinalubong ang mga tingin niya. May gusto ka pa bang malaman? You can ask me. I'll answer. Kalmanteng wika ni David. Can you tell me about yourself? Gusto pa kitang makilala. Sagot niya sa nanunuyong lalamunan. Tumango naman si David. Anong gusto mong malaman sa akin? My age? My occupation? Everything. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa'yo. Really? Muli itong napatango. I've just turned 30 and currently single. Filipino-Russian ang aking ina.
While my father is German Spanish, I was born in London but I grew up here in the Philippines. I studied in Harvard and I'm currently an ophthalmologist. Ophthalmologist? Kung gano'n na isa palang doktor ito para sa mga mata? Napaisip si Daphne dahil sa nalaman. May kung ano sa kanya ay nagsasabi na may nakasalamuhan na siyang tao na ganoon ng profession noon, subalit hindi niya maalala. May gusto ka pa bang malaman? Tanong muli ni David. Kung paano tayo nagkakalala? Kung paano tayo nagkita noon? Hindi naman agad sumagot si David at makikita ang pag-aalangan sa mukha nito. When you got into an accident, iyon ang unang pagkakataon na nakita kita. Napatango si Daphne. Anong klaseng aksidente nangyari sa akin? Gaano ba yung kalala para makomatos ako ng 2 taon? Alanganin naman na sumagot si David. Nasagasaan ka. Basta na lang iniwan sa daan ang nakasagasa sa'yo. Natagpuan kita sa daan. Duguan at walang malay. Ang sabi ng doktor ay masyadong malala raw ang impact sa ulo mo. Gusto niya pa sana magtanong subalit sumasakit na ang ulo niya sa impormasyon na nalaman niya. Sinabihan niya si David na magpahinga na muna dahil nag-alala na rin ito sa biglang pamumutla niya. Tinawag na rin ni David ang doktor para ma-check ang lagay niya at payo nito sa kanila ay huwag daw pilitin na bumalik ang mga alaala niya at hayaan na lang itong bumalik ng kusa dahil kung pipilitin daw nilang maalala niya ay maaaring hindi na bumalik sa dati ang mga alaala niya. Ganun pa man ay gusto pa rin ni Daphne na maalala niya ang lahat. Gusto niya na mabigyan ng kasagutan ang lahat ng mga katanungan niya. Gusto niyang malaman kung anong nangyari sa kanya sa 3 taon na hindi niya matandaan at gusto niyang malaman kung bakit nawalan ng pakialam sa kanya ang nobyo niya, kahit man lang ang sarili niyang ama. Gusto niyang matandaan ang lahat pero sa tuwing pinipilit niya ang sarili na makaalala ay sumasakit ang ulo niya hanggang sa nawala na siya ng malay. Ang sabi ko naman sa'yo, diba, wag mo nang pilitin ang sarili mo na maalala ang lahat, hindi ba? Paalala sa kanya ni David. Nagkakamalay pa lamang siya matapos niyang pilitin na naman ng sarili na makaalala. 1 linggo na mula nang magkamalay siya at magpahanggang ngayon ay wala pa rin siyang maalala kaya naiinis na si Daphne sa kanyang sarili at sinubukan na nga talagang makaalala. Kung kaya ginawa niyang lahat para subukan na maalala mga nangyari na nakalimutan. Pero sa tuwing ginagawa niya iyon ay sumasakit ng sobra ang ulo niya hanggang sa nawawalan siya ng malay. Sorry, nahihiya niyang sinabi. Nagbuntong hininga naman si David. You worried me. Akala ko kanina kung ano na nangyari sa'yo. Pagdating ko wala ka ng malay. I was so worried. Nagbaba siya ng tingin at muling humingi ng dispensa at pinag-alala niya ito. Mabuti na lang at nauunawaan naman siya ni David kaya hindi na siya nito pinagalitan pa. Kumain ka na muna. Ipaghahanda kita. Ang sabi sa akin ng doktor mo ay kailangan mo munang kumain bago uminom ng gamot. Habang hinahanda ni David ang pagkain niya ay pinagmamasta niya naman ito. Hindi niya malaman kung anong kabutihan ang nagawa niya noong kay David para maging ganito ito kabait sa kanya at para ituring siya nitong ganito. Whatever it is, grateful si Daphne na ginagawa niyang bagay na iyon noon dahil nagkaroon siya ng kaagapay sa sitwasyon niya ngayon. Subuan na lang kita. Alok ni David nung nasa tabi niya na ulit ito, hawak-hawak ang plato na may lamang pagkain. Naupo naman ito sa tabi niya at umayos naman siya ng upo para masubuan siya nito ng maayos. Say sabi nito at inilapit sa bibig niya ang kutsara na may laman na konting kanin at ulam. Alam ni David na hindi pa siya nakakakain ng maayos kung kaya ang madalas nito na ipakain sa kanya ay mga prutas o di naman kaya yung mga lugaw pero ang pakiramdam niya ay mas lalo lamang na nanghihina ang katawan niya kapag gano'n ang kinakain niya. Kung kaya kagabi ay siya na rin mismo ang nag-request sa binata na kanin na ang kakainin niya. I asked my maid na ilutong adobo na to, nagustuhan mo ba? Tanong ni David sabay nag-angat ng tingin sa mga mata. Nahuli nito ang titig na titig siya dito at para bang kana-question niya rin ang buong pagkatao nito kaya nagtaas ito ng tingin sa kanya. Iniwas naman ni Daphne ang tingin niya at saka banayad na tumango. Yeah, I liked it. Tumango si David at sinubuan na ulit siya.
Nakakatatlong subo pa lang ito sa kanya nang sabihin niya na busog na siya kung kaya ready na ni David ang gamot na kailangan niyang inumin. Ang mga mata naman ni Daphne ay nananatili ang tingin sa binata na may binabasa para masigurado kung tama ba ang gamot na ipinapainom nito sa kanya. Wala itong suot na salamin ngayon at ang suot nito na long sleeve ay nakakuskos hanggang siko nito. Ito raw muna ang kailangan mong inumin. After 30 minutes ay saka mo na inumin tong isa. Sabi naman ni David. Inabot nito sa kanya ang gamot na tinutukoy at ang isang baso ng tubig. Nang mainom niya ang gamot ay kinuha muli ni David ang kanyang baso at sinabi na magpahinga na ulit siya. Sumunod siya at hinayaan ang binata na magligpit doon sa loob ng silid. Maya-maya pa ay nagsalita na ulit ito. Siya nga pala, I decided na papuntahin si Manang Laura dito. She's my mate para mabantayan at masamahan kanya dito. Though may mga nurses naman na siyang magbabantay sa'yo, I think it's much better kung may iba ka makakasama. Salamat, David. Maya-maya pa ay may kumatok na sa pinto. At pumasok na nga sa loob ang doktor, kasunod ang dalawang nurse. Ang payo sa kanila ng doktor ay wag muna siyang pauwiin until hindi pa siya fully recovered. Sa sumunod na araw ay naiinap na si Daphne sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Nagsawa na rin siya sa palagi niya nakikita na puting pintura ng silid. Ang view mula sa floor to ceiling window o kaya naman ay ang nakakasawang mga palabas sa telebisyon. Salamat sa pagdala sa akin dito, David ah. Masayang sabi niya sa binata na kasama niya ngayon dito sa hardin ng ospital. Ito nagtulak sa wheelchair niya kanina papunta dito nang sabihin niyang sawa na siya sa mga nakikita niya sa kwarto at gusto niya sana makapagpahangin para ma-refresh ang utak niya. Ngumiti naman ito sa kanya ng bahagya. You're welcome. Umihip ang malamig na hangin kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. At kahit pa sobrang daming gumugulo sa isip niya, kahit pa sobrang dami ng mga iniisip niya, tila ba sandaling tinangay iyon ng malamig na simoy ng hangin. Pagmulat niya sa kanyang mga mata ay tumambad sa kanya si David na titig sa kanya. How's your eyesight? Tanong nito. Ha? Maayos na't malinaw naman ang paningin ko. That's good. May kinuha itong maliit na droplets mula sa bulsa. Kailangan natin lagyan ng drops ang mata mo. Bakit? Para saan yan? You'll know soon. Sagot nito at yumuko. Hinayaan niya naman na patakan ng eye drops ang mata niya dahilan para mapaluha siya. Sorry, but this is necessary so we can avoid problems sa mata mo, okay? Magtatanong pa sana siya pero naalala niya na ophthalmologist si David at alam nito kung anong ginagawa niya kaya hinayaan niya na lang ito. May patunay naman siya na ophthalmologist nga talaga ang binata dahil nakita niya ang ID nito noong minsang naiwan ito ang wallet sa kwarto niya. Sa bawat pagsapit ng gabi, ang hiling niya lang bago siya matulog ay ang maalala niya na kung ano mga nangyari sa kanya bago siya na aksidente. O di naman kaya kahit man lang ay mapanaginipan niya ang lahat. Ngayong gabi nga iyon na naman ang hiling niya. Ngunit sa gabing ito ay hindi siya nabigo. Hindi totoo yan, Manang. Hindi totoo na pinagtaksilan ako ng boyfriend at ng stepsister ko. Iyak nang iyak si Daphne habang yakap-yakap siya ni Manang Isme. Ito ay matapos ipagtapat sa kanya ng matanda ang panluloko ng 2 taong mahalaga sa buhay niya. Maging kung paanong nakawin ng 2 ang mga alahas niya ay sinubong din sa kanya ni Manang Isme. Paano nila nagawa to sa akin, Manang? Paano nila ako nagawang pagtaksilan? Bakit nila ginawa sa akin to? Daphne! Bigla siyang nagising dahil sa baritonong boses na tumatawag sa kanya at sa pag-alog sa kanyang katawan ng taong nagmamay-ari ng boses na iyon. David? Takot na takot niyang sinabi nang makita si David ang gumising sa kanya. David! Sa labis sa takot ay mahigpit siyang niyakap ni David at pinakalma. Shh! It's okay, I'm here. It's okay, huwag ka matakot. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Pang-aalo pa sa kanya ni David habang hinahagot nito ang likuran niya. Nanginginig ang kanyang katawan at walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Kumapit siya sa damit ni David at sa dibdib nito ay humanap ng comfort. Naaalala niya ang lahat. Natatandaan ni Daphne kung anong mga nangyari at maging kung paano siya na aksidente. Natatandaan niya na ang lahat.
pati kung gaanong kadetalye ang mga kwento sa kanya ni Manang Esme noong ipagtapat nito sa kanya ang panloloko ng dalawa. Parang isang movie na pinapanood niya sa panaginip ang lahat. Natatandaan niya na at hindi siya makapaniwala na muntik na siyang magmakaawa kay David na tawagan si Jake para bantayan siya. Natatandaan ko na ang lahat, David. Tandang-tanda ko na ang lahat. Sabi niya sa binata noong kumalma na siya. Nag-angat siya ng tingin sa mga mata ni David na punong-puno ng pag-aalala habang nakatingin naman sa kanya. Niloko ako ni Jake. Niloko ako ng boyfriend at ng stepsister ko. Ang anak namin. Ang magiging anak sana namin. Wala na siya. Wala nang anak ko. Bumuhos na naman ang kanyang mga luha kaya muli siyang niyakap ni David at sinabi na kumalma dahil nahihirapan na siyang huminga. Pinainom din siya nito ng tubig. Hindi ito umalis sa kanyang tabi at inalu lamang siya nito. Si Manang Esme. Tsaka kung may iba pa siyang alam, David, kailangan nating mahanap si Manang Esme. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko siyang ilayo mula kay Jake at kay Maurice. Baka kung anong gawin na sa kanya ni Jake. Sige, bukas na bukas ay hahanapin ko siya. Dadalhin ko siya dito. Pangako naman sa kanya ni David. At iyon na nga ang ginawa nito. Pagsikat pa lang ng araw ay nagpaalam na ito na aalis para hanapin si Manang Esme. Dumating na rin ang kasambahay ni David na siyang nagbantay sa kanya dahil nangangamba si David na may kung anong mangyari sa kanya o kaya naman ay magkaroon na naman siya ng panaginip. Nahanap ko na siya. Iyon ang sabi sa kanya ni David na makabalik ito. Talaga? Nasaan si Manang Esme? Kasama mo na ba siya? Masayang tanong niya. Nakulong siya. Siya ang nakulong ng dahil sa nangyari sa'yo. Ano? Pero wala naman siyang kasalanan. Wala siyang alam sa nangyari sa akin. I know. That's why I already talked to my lawyer. Tutulungan niya si Manang Esme na makapagpiyansa at makalaya. Bukas na bukas ay isasama siya dito ng lawyer ko. Salamat, David. Ngiti lamang ang sinagot nito sa kanya at sinabihan siya nito na magpahinga na para may lakas siya bukas. Sa sumunod na araw tulad ng ipinangako ni David, dumating ang abogado nito kasama si Manang Esme na masayang makitang nakaligtas siya. Masaya ako na nakaligtas ka, Iha. Masaya ako at bumalik ka na. Iyak nang iyak si Manang Esme habang yakap-yakap siya. Masaya rin po ako, Manang. Masaya po ako makasama ka muli. Pasensya na po kung kinailangan niyo pong makulong ng dahil sa nangyari sa akin. Lumapit si Manang Esme at pinunasan ang kanyang mga mata. Wala kang kasalanan, Iha. Si Jake at ang stepsister mo, silang nagpakulong sa akin. Akong idiniin nila ng nangyari sa'yo. Inaasahan na ni Daphne na iyon nga ang nangyari. Wala naman talagang hiya ang dalawang yun kaya pinagbintangan nila ang mga taong inosente para mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Siya nga pala, Iha. Alam mo ba kung ano nangyari sa iyong ama matapos na nangyari sa iyo? Hindi po. Ano pong nangyari kay Dad? May masama bang nangyari sa kanya? Katulad mo ay na-aksidente din sila ng stepmother mo nang malaman nila kung ano nangyari sa iyo. Ang sabi na walan daw ng pareno. Pero kahit doon ay duda rin ako. Ang huli kong balita sa kanya, bago ako ikulungan ako matos din siya. Nanlumo naman si Daphne sa kanyang narinig. Kay Manang Esme na rin nagaling na ang isa sa pinaghihinalaan nitong mga tao na nasa likod na nangyari sa kanyang aksidente ay walang iba kundi si Jake at ang stepsister niyang si Maurice. Nakiusap sa kanila si Manang Esme na kung maaari ay hindi na ulit ito madamay sa mga nangyayari dahil gusto lang naman ito na makasama ang pamilya lalo pat 3 taon din itong nawalay sa kanila. Pumayag si Daphne sa pakiusap nito at nangako rin sa matanda na walang ibang tao ang makakaalam na nakalaya na ito para hindi subukang hanapin ni Jake at Maurice maliban sa kanila at sa mga kinauukulan. Nangako naman si David na gagamitin ang mga koneksyon nito para walang makaalam. Sa tulong din ni David at ng mga magaling na detective at agents na kilala nito ay nagpaimbestiga rin sila para malaman kung ano at sino nga ba ang taong nasa likod na nangyari sa kanya. Iyon ay walang iba kundi si Jake at Maurice.
Sila ang may kagagawan sa nangyari sa kanya. Anong plano mong gawin ngayon? Tanong sa kanya ni David matapos makaalis sa mga investigators. Gusto kong maghiganti sa kanila. Gusto kong makuha ng anak kong hustisya. Nang dahil sa kanila ay nawala ang anak ko. Hindi mo lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama at mabuhat ang anak ko. Magkahalong sakit at galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi niya na napigil ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kaya niyakap siya ni David ng mahigpit at pinakalma. Tutulungan kita. Kahit anong plano mong gawin ay narito lang ako para tulungan ka sa lahat. Kakampi mo ako palagi. Pangako ni David habang banayad na hinahagod ang likuran niya. Napakapit siya sa damit nito. Bakit? Bakit sobrang bait mo sa akin, David? Bakit nakahanda kang tulungan ako kahit hindi mo naman ako kaano-ano? Inilayo niya ang kanyang mukha dito, tumingin siya sa mga mata nito. Ngumiti naman sa kanya si David. Tumaas ang kamay nito para abutin ang mukha niya. You mean so much to me, Daphne. Kaya kahit ano pa yan, lagi ako nandito para tulungan ka at para maging kakampi mo. Aasahan mong ako ang kakampi mo sa lahat. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong dahilan nito at sobrang mabait ito sa kanya. Pero kung ano man yon, hindi na iyan mahalaga sa kanya. Ang mahalaga lamang sa kanya ngayon ay dinadamayan siya nito. Nakausap ko ng management ng ospital kung saan nakakonfine ang iyong ama na nakomatose din hanggang ngayon. Ang sabi nila ay tila may kung ano raw na gamot na ginagamit ang personal doctor ng mga Herrera kaya hanggang ngayon ay nananatili itong comatose. At ayon din sa investigasyon, si Jake nga at si Maurice ang nag-hire ng personal nurse at doctors para sa iyong ama at asawa nito. Paliwanag ni David na mas lalo namang nagpadagdag sa galit niya para kay Jake at kay Maurice. Kung ganon, anong mangyayari sa aking ama? Paano ko siya matutulungan? Paano ko siya maliligtas? Huwag kang mag-alala. Nasa maayos ang kalagayan ng iyong ama sa ngayon. Mga bagong doktor na magbabantay sa lagay niya. At sinigurado nila sa akin na ang una nilang gagawin ay i-report sa akin kung may improvements na sa lagay nila. May mga tao na rin akong itinilaga na nagbabantay sa kanila ng stepmother mo. Nagpapanggap sila mga nurses nang sa gano'n na hindi sila malapitan ng sino man sa tauhan ni Jake at ng stepsister mo. Sobrang laki naman ang pasasalamat ni Daphne sa lahat-lahat ng tulong sa kanya ni David. Napakaswerte niya at binigyan siya ng isang David na magiging kakampi at karamay niya sa lahat. At sa totoo lang ay hindi niya na rin naman alam kung paanong paraan niya na mapapasalamatan si David. David? Tinawag niya ito na makita ang binata sa hati ng ospital. Kabababa lang nito ng tawag at kakatapos lang makipag-usap sa abogado nitong si Ethan. Sinundan niya ito kanina dahil naiinip siyang antayin nito sa loob ng silid. Yes, do you need something? Tanong nito nang malingon siya. Lumapit siya sa tabi nito. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Sure, what is it? Tungkol sa mga mata ko. Wika niya at sinalubong ang nagtatanong ng mga mata nito. Bulag ako bago maaksidente pero nang sandaling magkamalay ako ay bumalik ang paningin ko. May kinalaman ka rin ba sa pagbabalik ng paningin ko? You're an ophthalmologist so I was thinking. Ngumiti ng bahagya si David. Kung ano man ang iniisip mo, ayan ang tunay na nangyari. Ako nga nag-opera ng mata mo para muling manumbalik ang paningin mo. Nagkataon na may nakita akong eye donor na kamatch lang sa'yo. Kaya naiisip ko na sa'yo ko na lamang ibibigay ang mga matang yan dahil alam kong mas karapat dapat yan sa'yo. Kung ganon ay tama ang hinala niya. Si David niyang dahilan kaya muli niyang nakikita ang kagandahan ng paligid. Kung bakit mas lalo niyang na-appreciate ang likha ng may kapal. Niyakap niya si David ng sobrang higpit at nagpasalamat dito ng paulit-ulit sa ginawa nito para sa kanya. Nang sabihin na nga ng doktor na pwede na siyang makalabas ng ospital dahil sa mabilis na nakabawi ng lakas ang katawan niya, agad nilang ginawa ang plano niyang paghihigante. At ang gusto ni Daphne na mangyari ay pagsisihan ni Jake at Maurice ang kasalanan nila sa kanya at sa magiging anak niya sana. Mr. Kim,
Do you have any comments? I beg to disagree. Gusto ko sana na makausap ang tunay na may-ari ng kumpanya o kahit ang anak ng CEO. Hindi ang mga kinatawan nito. Hindi na rin maipinta ang mukha ni Jake at Maurice dahil sa sinabi ng lalaki. Mr. Kim, katulad ng sinabi ko sa inyo, wala nang anak ng may-ari. Oh really? Did she die? Ano naman ang sanhi ng pagkamatay niya? May mga tao ba na pumatay sa kanya? I heard that the CEO's daughter is blind. At kahit ilang taon nang naghahanap ng donor ay wala pa ring mahanap sapagkat tila ba may pumipigil na muli siya makakita. Mariin naman na napalunok si Jake at pilit din itong tumawa. At saan mo naman nakuha ang walang kabuluhang impormasyon na yan, Mr. Kim? It's all over the internet. Mr. Sevilleja. Ayon din sa balita na iyon, di naman daw namatay ang tunay na anak ng CEO ng Herrera Empire. Comatose lamang daw ito. Parehong nawalan ng kulay ang mga mukha ni na Jake at Maurice sa sinabi ng lalaki. Pareho nilang hindi alam ang tungkol sa sinasabi nitong nagkalat ngayon sa internet. 3 taon na nga ang lumipas, ngunit ngayon lamang nagkaungkat tungkol sa nangyari kay Daphne. Bago nagsimula sina Maurice at Jake na magpatakbo ng Herrera Empire, siniguro muna nila na walang ibang makakaalam tungkol sa ginawa nila noon. Sinigurado rin nila na walang kahit anong ebidensya o witness na makakapagturo sa kanila sa nangyari kay Daphne. At ang palabas sa kanilang ginawa ay pansamantalang namamahala sa Herrera Empire habang ang tunay na CEO, ang ama ni Daphne at asawa nito, na tunay na ina ni Maurice ay nananatiling comatose. Ang kwento na ipinalabas ng dalawa ay nasagasaan si Daphne dahil tumakbo ito para puntahan ang ama matapos nito malaman ang nangyaring aksidente sa ama. Naging maayos ang lahat nung una para kay Jake at Maurice dahil nga si Manang Isme na rin ang nakulong. Ngunit tila may hangganan ng peacefulness na iyon dahil may mga taong nag-ungkat sa mga nangyari noon. I'm sorry, pero matapos ang lahat ng mabasa ko sa article, hindi ko na itutuloy ang pag-invest sa inyo. Hindi nyo malang ako mabigyan ng kasagutan kung ano bang tunay na nangyari sa anak ng CEO, kaya hindi ko na sigurado kung ang pera ko ba ay mapupunta sa maayos. Payag ni Mr. Kim sa sinang ayuna naman ng ibang mga investors na ka-meeting nila. Me too, nagsalita ang isa pang lalaki. Nawala ng tiwala ako sa inyong dalawa, lalo na't hindi naman talaga kayo tunay na kadugo ng mga may-ari ng kumpanya. You are just the CEO's stepdaughter, while Mr. Jake is the boyfriend of the CEO's real daughter, and probably boyfriend mo na rin sa ngayon. Ako rin. Tumayo ang isa pang lalaki. Hihintayin ko na lang ang abogado ng mga Herrera, o kaya naman ang CEO na mismo nang muling magpatakbo sa kumpanya bago ko ituloy ang pag-invest. Natapos ang meeting na alanganin ng lahat sa pag-i-invest sa Herrera Empire. Natatakot sila na baka raw mauwi lang sa wala ang perang pinagpaguran nila. Nang sandaling makaalis na ang lahat, tinignan ni Jake at Maurice ang sinasabi ni Mr. Kim na kumakalat sa internet. At tulad nga ng sinabi ni Mr. Kim, may mga anonymous posts about sa tunay na nangyari kay Daphne. Sino naman kayang tao nasa likod ng walang kwentang post na to? Galit na tanong ni Maurice. Samantalang pumasok naman si Mr. Kim sa loob ng isang kulay itim na kotse at agad na sinabi sa dalawang nasa harapan kung anong nangyari kanina sa conference room. Ang lahat naman ng usapan ay rinig din ng dalawang nasa loob ng kotse at sa katunayan ay sobrang saya nila ng dahil doon. Magaling, Mr. Kim! Ngumiti si Daphne sa Koreano. Asahan mo ang aking suporta sa iyong ilo-launch na bagong brand. Sa tulong ko at ng mga Montero, ay magiging matagumpay ka. Napangiti rin si Mr. Kim. Maraming salamat, Ms. Herrera. Pagkatapos ng pag-uusap ay muling lumabas si Mr. Kim sa sasakyan at naiwan si David at Daphne sa loob ng sasakyan. Ang dalawa ay parehong may ngiti sa mga labi na muling pinaandar ang sasakyan. Samantalang hindi naman mapakali si Maurice sa kakaisip kung sino nga ba ang nasa likod ng mga nangyayari ngayon. Nasa malalim siyang pag-iisip nang bigla na lang may nag-doorbell. Gabing-gabi na.
At alam ni Maurice na busy ngayon si Jake sa pagsubok sa masiresolbang problema kaya wala siyang ini-expect na ibang bisita. Bagaman nagtataka, tumayo si Maurice at binuksan ang pinto. Nagkunot-noo siya dahil wala namang tao sa labas. Lumingalinga pa siya sa paligid ngunit walang nakita. Pagtingin niya sa sahig, ay may nakita siyang isang papel na nakalukot at pinulot niya iyon. I know your secrets. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Maurice nang mabasa ang nakasulat sa maliit at lukot-lukot na papel. Ang bawat letra ay nakasulat gamit ang dugo. Lumingalinga si Maurice para hanapin kung sino ang tao na nag-iwan ng liham na iyon sa tapat ng pinto. Subalit wala siyang nakitang ibang tao. Natatakot na muli siyang pumasok sa loob ng kondo niya at tinawagan ng nobyo na si Jake para sabihin dito ang tungkol sa nag-iwang sulat. Ang unang sumagi sa isip ng dalawa ay baka may malay na si Daphne at itong may kagagawan sa mga nangyayari kung kaya'y agad silang nagtungo sa ospital kung saan nakakonfine ang comatose sa si Daphne. Si Daphne Herrera po ba? Tanong ng receptionist. Tumango naman si Maurice. Yes, nakalabas na ba siya ng ospital? Ay hindi pa po ma'am. Hanggang ngayon ay comatose pa rin ang babae. At ayon po sa mga doktor ay wala na raw silang nakikitang chance sa magigisang pang muli ang pasyente. Parehong nakahinga naman ng maluwag ang dalawa sa sinabi ng nurse na nasa reception. Ang hindi alam ng dalawa ay may mga nakamasid sa bawat galaw nila. Dahil tulad ng kanilang inaasahan, dumating nga ang dalawa para magtanong tungkol sa lagay ngayon ni Daphne. Ang pakiusap naman ni Daphne ay huwag munang ipapaalam sa iba na nagkamalay na siya. At dahil kakilala ni David ang may-ari ng ospital, madali lamang na nagawa ng paraan ang pakiusap niyang yan. Si Manang Esme kaya? Hindi kaya siya nasa likod ng lahat ng to? Tanong ni Maurice sa kasintahan habang nasa loob sila ng kotse na nakaparada sa parking ng hospital. Nababaliw ka na ba, Maurice? Malabo namang si Manang Esme may kagagawan nito, no? Matanda ng babaeng yon. Walang pinag-aralan. Hindi mo ba natatandaan na kabilin-bilin na natin sa mga tauhan na nagbantay sa kanya na wag siyang hahayaan na makatakas? Umalis ang dalawa sa ospital na parehong may malalim na iniisip. Sa sumunod na araw, katulad ni Maurice, ay nakatanggap din si Jake ng text message. The truth will come out. I have proof. Fudge! Mariin na pamura si Jake dahil sa text message na natanggap. Talagang sa personal number niya pa nakasend ang message na yon. Ang unang taong pinaghilaan ni Jake ay walang iba kundi si Maurice. Dahil ito lamang ang tanging may alam ng numero niya. Kung kaya'y agad na tinungo ni Jake ang kondo ni Maurice. Nagliyab ang mga mata niya sa galit dahil ang iniisip niya ay tinatakot lamang siya ni Maurice para masolo nito ang yaman ng mga Herrera. Isang malakas sa sampalang binungad ni Jake kay Maurice. Tingin mo ba talaga hahayaan ko na masolo mong yaman ng mga Herrera? Talaga bang tatakutin mo pa ako gamit ang walang kwentang text message na to? Jake, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa mga text message na yan. Malakas na hinawakan ni Jake ang buhok nito, kaya ay napaigik si Maurice sa sakit. Oh, really? Ikaw lang naman ay tanging may alam sa personal number ko. At tanga ka pa sa personal number ko pa mag-text. Jake, ano ba? Nasasaktan ako. Ito ang tatandaan mo, Maurice. Kahit kailan, hindi mo masosolo ang yaman ng mga Herrera. Dahil habang nabubuhay ako, kahati mo ako. Matapos noon ay biglang binitawan ni Jake ang buhok ni Maurice sa pagkabigla. Nawala sa balance dahilan para mapaupo ito sa sahig. Napangiti naman si Daphne na nasasaksihan ang lahat ng nangyayari dahil talagang sa pinto pa nangyari ang lahat ng yon. Daphne, are you okay? Tanong ni David na sandali makabalik si Daphne sa loob ng sasakyan. Yes. At kung nakita mo lang kung anong nakita ko, tsak mo kung matutuwa ka rin, David. Nakangiti pa rin sabi ni Daphne. I guess successful ka at magaling nakuha mong hacker. Effective ang pagpapadala natin ng text sa kanila dahil nagpapatayan na ngayon ang dalawa. At nagsisimula pa lamang siya.
Nagsisimula pa lang siya sa kanyang paghihigante dahil sisiguraduhin niya na pagsisisihan nila ang mga ginawa nila sa kanya at ipaparamdam niya sa kanila ang sakit. "This is going to be exciting," natatawang sabi ni David. "And I can't wait to see," sabi naman ni Daphne. Hinawakan ni David ang kamay niya at pareho nilang hinintay kung ano ang susunod na mangyayari. Andito sila ngayon sa isang masquerade party kung saan invited din si Maurice at Jake. At dito magaganap ang isa sa kanilang mga sorpresa. Maya-maya lang ay nagsimula ng palabas. Ang lahat ng tao na naroon ay napasinghap nang ipakita ng video ni Maurice kasama ang isang matandang lalaki sa loob ng isang hotel. It was a sex scandal between the two. At marahil isa na iyon sa pinaka-nakakadiri na nakita ni Daphne sa buong buhay niya. Si David ay tumatawa sa kanyang tabi nang tumakbo si Maurice sa harapan para ipatigil ang palabas habang si Daphne naman ay napasabi na lamang ng, "Disgusting and pathetic woman." "Stop it! Itigil niyo to ngayon din!" Pag-istere ang sigaw ni Maurice sa harapan. Ang lahat ng tao sa party na yon kung ano-ano ng mga masasakit na salita ang sinabi kay Maurice. Ang iba naman ay sobrang diring-dire sa kanilang mga nakita. "What the hell is this, Maurice? Bakit kasama mong matandang lalaking yan?" Umaalingaw-ngaw sa buong venue ang galit na boses ni Jake. Mas lalo namang natawa si Daphne nang dahil doon. "Ngayon alam niyo ng pakiramdam ng pinagtaksilan." Humahalakhak na wika ni Daphne. Nang bigla namang hawakan ni Jake ang pulso ni Maurice at kalad ka rin ito paalis sa hall habang ang video nito at ang matanda ay tuloy sa pagpiplay. Sinundan nila ni David ang dalawa. "I'm sorry, Jake." "Sorry? Yan ang masasabihin mo sa akin matapos ang lahat ng nakita ko?" Kitang-kita ng dalawang mata ni Daphne kung paanong pinagsasampal ni Jake ng magkabilaan si Maurice. Kitang-kita niya rin ng dugo sa bibig nito dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Jake. Napangisi na lang si Daphne sa nasasaksihan. Isa ito sa mga plano ni David. Gusto niyang makita na nagkakagulo ang dalawa at sila na mismo ang magpatayan. "Jake, parang awa mo na. Tama na oh. Hindi ko na kaya. Nasasaktan na ako. Itigil mo na to." Ang nasasaktan at nangihinang pagmamakaawa ni Maurice sa nobyong si Jake habang patuloy pa rin itong sinasaktan at binubugbog ni Jake. Isang linggo na ang lumipas mula nang lumabas ang sex scandal ni Maurice kasama ang isang matanda. Nagkalat na iyon ngayon sa social media at headline lagi sa mga news. At magmula noon ay wala ng araw na hindi na sinaktan ni Jake ang kasintahang si Maurice. Punong-puno na ng pasa at sugat ang buong katawan ni Maurice na halos hindi na ito makatayo. "Hindi ka lang mukhang pera. Malandi ka pa. Talagang pati yung matandang investor ay tinalo mo na rin?" Parang hayop lamang na dinuraan ni Jake si Maurice. "Nagsisisi na ako, mas pinili kita kaysa kay Daphne noon. You are nothing but a whore." Hagulhol na lang ang nagawa ni Maurice noon nang iwan siya ni Jake sa loob ng kwarto niya. Matapos noon ay hindi na ulit siya dinalaw ni Jake dahil nagkaroon din ito ng problema sa kanyang ina. Nalaman ng ina ni Jake ang lahat-lahat ng mga nangyari at ngayon nga ay gusto na nitong magpakamatay. Ang buong akala ni Maurice ay sapat na ang lahat ng mga nangyari sa kanya, ngunit hindi pa rin pala. Dahil isang araw, kakalabas lamang ni Maurice sa sasakyan niya, ay bigla na lang siyang hinila ng 3 malalaking lalaki na walang ano-ano ay pinasok ito sa loob ng sasakyan. "Daphne, panoorin mo to," sabi sa kanya ni David na dumating sa kondo kung saan siya namamalagi. "Ano yan?" Nagtatakang tanong niya. Ayon sa mga tauhan ko, nagkalat ngayon ang video na to. Pinagpapasapasahan daw ito ng ilang mga kilalang tao. At lahat sila ay nagbabayad ng mahalaga para lamang mapanood ang video na to. Nagtataka namang kinuha ni Daphne ang cellphone na hawak ni David at namilog ang kanyang mata nang sa gulat nang makita kung anong klaseng video iyon. It was Maurice at pinagsasamantalahan ito ng 6 na malaking mga lalaki. Sa gilid ay makikita ang isang matandang babae na nakasuot ng maskara. Nakaupo pa ito sa isang sofa at pinapanood ang nangyayari.
Kitang-kita ng kanilang mga mata kung paanong pinagsamantalahan si Maurice ng 6 na lalaki. Bagay lang sa babaeng yun ang nangyari sa kanya. Masyado siyang hayok na sa lalaki. Dahil maging matanda'y pinatulan niya pa. Kaya pinaramdam ko sa kanyang pakaramdam na pag-agawan siya ng 6 na lalaki ng sabay-sabay. Nang sa ganun wala na siyang masira na ibang pamilya. Gamit ang artificial ay iniba ang boses ng matandang babae na nanonood. Kung kaya hindi masabi ni Daphne kung sino ang matandang babae na yan. Sa tingin mo, sino may gawa nito sa kanya, David? Tanong niya sa binata. Ilang beses ko lang napanood ang video. Nakafocus ako sa matandang babae na nanonood sa lahat ng nangyayari. At isa lang naisip ko may malaking galit kay Maurice at ipagawa ang bagay na yan. Ang asawa ng matandang lalaki. Nakasama niya sa sex scandal. Ibinalik ni Daphne ang tingin niya sa malawak na cellphone. Tinititigan niya ang magandang babae at maging siya ay yun din ang unang pumasok sa isip niya at sa mga sandaling yon ay hindi naman malaman ni Daphne kung ano nga bang dapat niyang maramdaman. Kung dapat ba siyang maging masaya dahil kinakarma na ngayon si Maurice. O kung dapat ba siyang mahabag dahil wala namang sino mang babae ang deserve na mangyari sa kanila ang ganoong klaseng bangungot. Isang linggo ang lumipas mula noon at nagawa naman ni Maurice na malagpasan ng lahat. Sa katunayan ay nakikita nila ito na tinutulungan pa si Jake na mapagtakpan nila ang kanilang mga kasalanan. Although, sobrang halata ng stress sa mukha ng babae dahil sa nangyari. Samantalang wala namang makakapagpigil sa kagustuhan ni Daphne na makapaghiganti. Hindi niya hahayaan na uuwi lamang sa wala ang pagkakawala ng magiging anak niya. At mas lalong hindi niya hahayaan na awang manaig sa kanya. Minsan na siyang umabuso dahil sa kabaitan niya at hindi niya nahahayaan na maulit pa iyon. Sa wakas, pag-aari ko na ngayon ng Sevilla Group. Ang nakatira sa yaman ng mga Sevilieha. Masayang wika ni Daphne. Nagsimula ng mga downfall ng mga Sevilla at nang mabunyag na may malaking utang ang ina ni Jake, kung kaya'y bilang ganti ay binili ni Daphne ang kumpanya ng mga Sevilla. Paano niya napapalitan ng pangalan ng kumpanya pagkat ayaw niya na marinig ng kung ano pang magpapaalala sa kanya tungkol sa mga Sevilla. Ngumiti naman sa kanya si David at ang attorney nito na parehong tumunog sa kanya para mabili niya ang Sevilla Group na hindi nalalaman ng mga Sevilla na siya nakabili at siya na rin ang bagong may-ari. Congratulations, Daphne! Nakangiti pa rin sabi ni David. Ngumisi naman siya. Salamat ka mo sa tulong mo. Salamat sa'yo. Ano ng plano mo ngayon? Tingin ko ito ng tamang panahon para malaman nilang tungkol sa akin at sa pagbabalik ko. Wala na silang kahit anong magagamit laban sa akin dahil mas lugbok na sila ngayon. Sigurado ka ba talaga na gusto mong malaman nila na nagbalik ka na? Yes. Gusto ko matakot sila sa multo ng mga kasalanan nila sa akin. Tumangong muli si David at nangako na tutulungan siya sa kung ano man ang plano niyang gawin. Mabuti na lang talaga at laging nariyan si David para tulungan siya para sa kanyang mga pinaplano. Sa totoo lang, kung wala ito, baka hanggang ngayon na hindi niya pa nasimulan ang plano niya na paghihigante dahil laging pinapangunahan siya ng takot niya. Ngunit dahil kay David at sa tulong nito ay naging malakas ang loob niya at ngayon ay unti-unti niya na nga natutupad ang kanyang mga plano. At talagang pinagandaan ni Daphne ang araw na iyon sa muling makakaharap si Jake at Maurice. Hindi na siya nakapaghintay na makita kung anong magiging reaksyon ng dalawa sa oras na malaman nila na ito na pala ang kanilang downfall. Ang pagbabalik niyang dahilan para pumagsak ang mga ito mula sa matayog na paglipad. May bago ng may-ari ang Sevilla Group of Companies. Anunsyo ng head ng board of directors. Ano ibig sabihin nito? Walang bagong may-ari ang kumpanya? Pwesteri ang sigaw ni Jake na walang kaalam-alam na ibinenta na ng ina nito ang kanilang kumpanya. Hindi mo ba alam, Jake? Nalulugi na ang iyong kumpanya. Kung kaya'y nag-decide ang iyong ana na ibenta na lamang ang iyong kumpanya bilang pambayad ng utang sa lahat ng utang ng mga Sevilleha.
No, paano maluluging si Villaja kung napakalaki ng koneksyon nito sa mga Herrera? Hindi naman makapaniwala ang itsura ni Jake. Tiningnan nito ang sariling ina na nakayuko lamang. Kahit naman si Maurice na nasa head ay tahimik. Nakatulala at kahit na makapalang suot na makeup para itago ang pasa sa mukha, ay hindi maitatanggi na kitang-kita pa rin sa mga mata nito ang sakit. Ang problema ang kinakaharap. Mom, ano bang ibig sabihin nito? Paano nabenta ang kumpanya natin? Hindi naman kumibo ang ina ni Jake. Nakayuko lang ito at tila nahihiyang tumingin sa anak. Maya-maya pa ay nagsalita ng muli ang head director. I'm sorry, Mr. Sevillana. Subalit hindi mo ba alam na sa pamamagitan ng utos ng abogado ng mga Herrera ay inalis na nila ang anumang ugnayan ng mga Herrera at ng kumpanya ng mga ito sa Sevillana? Parang nauupos na sa kandilang napabalik sa upuan si Jake. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang rumehistro ang sinabi ng kaharap. Let's welcome the new CEO and the owner of Sevillana Group, Daphne Herrera. Ang lahat ng tao na nasa loob ng conference room ay laglag ang mga panga nang makita kung sino ang pumasok sa loob. Walang iba, kundi ang taong inakala nilang namatay na dahil yon ang pinalabas ni Jake at Maurice. Daphne? Natatakot na sabi ni Maurice. Malapad siyang ngumiti sa mga ito at saka nagtungo sa harap. Good afternoon, ladies and gentlemen. Magmula sa araw na to, ang nag-iisang anak ni Luis Herrera na CEO ng Herrera Empire ang siyang bagong nagmamay-ari at namumuno ng Sevillana Empire. At sa ilalim din ng utos ng bagong may-ari, ang pangalan ng kumpanya ay mapapalitan. Parang nakakita naman ng multo ang itsura ni Maurice at si Jake naman habang nakatingin sa kanya. Kitang-kita ni Daphne kung paano nawala ng kulay ang kanilang mga mukha at kung paanong binalot ng takot ang mga mukha nila na punong-puno ng yabang noon. Buong meeting ay nananatili ang takot sa mukha ni Jake at Maurice. Marahil ay nag-aalala sila na baka doon mismo ay ibunyag na ang lahat ng kasalanan na kanilang nagawa sa kanya. Ngunit hindi niya pa yung gagawin sa ngayon. Gustong-gusto niya na paglaruan silang dalawa. Natutuwa pa siyang makita ang takot sa kanilang mga mukha na dati ay punong-puno pa lamang ng pagmamalaki. Kung ganon, ay nagkamalay ka na pala, Daphne. Makahulog ang sabi ni Jake matapos ng conference. Ngumisi naman si Daphne sa kanila. Yes, bakit? Na-surprise ko ba kayo na makita ako? Akala niyo ba ay namatay na ako? Well, nagkakamali kayo. Nagsisimula pa lamang ako sa mga plano ko. Nanggalaiti si Jake sa galit, ngunit bago pa man ito makalapit sa kanya para saktan siya, ay nahawakan na ito ng mga bodyguard niya. I'll make sure na pagbabayaran mo ang lahat ng to. Daphne. Mas lalo siyang napangisi sa kabila. Go on. Tingnan na lang natin kung sino magbawagi sa ating tatlo. Dahil sinigurado ko sa inyo na nasa akin pa rin ang huling halakak. Tumatawa na sabi niya. Bago mariin na tono ay nag-utos sa mga tauhan. Ipakaladkad niyo ang dalawang yan. At wag niyong hahayaan na makaapak pang dalawang to sa kung sino man ang mga sibilya sa building na to. Maging sa Herrera Empire. Pinagmumura siya ni Jake ngunit wala nang iba nagawa dahil nasa property na iyon ito ngayon. Ramdam naman ni Daphne ay nananatili siya sa laban na ito dahil kitang-kita ng pagkatalo ng dalawang may malaking kasalanan sa kanya. How was it? Tanang sa kanya ni David nang sandaling makapasok siya sa loob ng opisina ng CEO kung saan ito naghihintay sa kanya. It went well. Masayang sabi niya at naupo sa harapan nito. Dapat naroon ka para makita mo ang reaksyon nila kanina. I was watching their reaction in the monitor. Sabi naman ni David at doon niya napagtanto na pinapanood niya nito ang lahat ng kaganapan kanina sa conference room sa monitor na nasa harapan. Ang sarap sa pakiramdam na nasaksihan ko ang pagbagsak nila. Pakiramdam ko ay naiganti ko na ang anak ko na idinamay nila. Kung nasaan man ngayon ang anak niya na hindi man lang niya nabigyan ng pagkakataon na makita, tiyak siyang natutuwa rin nito dahil naiganti niya na rito sa sariling ama nito na pumatay mismo sa kanya.
Ganun na lamang ang inis ni Jake sa mga nangyari sa kanila. Galit na galit siya sa kanyang ina dahil hindi nito pinaalam sa kanya kung anong nangyari sa kanilang kumpanya, pero mas galit siya kay Daphne sa pagbabalik nito at pagsira sa lahat ng plano niya. Buong-buo na ang plano ni Jake na magiganti siya. Kung hindi man niya mapapatay si Daphne, ang ama nito ang isusunod niya. Ngunit huli na para doon. Dahil bago pa man siya magawa kung ano man ang pinaplano niya, naunahan na siya ni Daphne. Dumating ang mga taong inuutusan ni Daphne sa opisina ni Jake. Kondo ni Maurice. Pagpatak ng alas 12, dinakip na ng mga tauhan nila ang dalawa at dinala sa isang abandonadong warehouse. Sa lugar na iyon ay pinanood ni Daphne at David kung paano sakta ng mga tauhan nila si Jake. Pinabugbog ni Daphne ang dating nobyo nang sa ganon ay makaganti mo lang siya sa sakit na idinulot nito sa kanya. At ganon din si Maurice. Para maramdaman din ni Jake ang sakit na katulad ng ginawa ko kay Maurice. Masakit na ang tenga ni Daphne sa bawat nasasaktan na sigaw ni Jake kung kaya'y nang makita niyang dugo sa labi nito at ang sugat sa may kilay, pinatigil na nila ang pananakit. Namilipit si Jake dahil sa sakit noong lumabas si Daphne. Pinatanggal niya ang tiring ng dalawa at animoy nakakita sila ng multo na makita siyang napangisi sa kanila. Daphne? Natatakot na wika ni Jake. Ngumisi siya dito. Ako nga. Kung ganun, ikaw nasa likod ng lahat ng to? Yes, ako nga. Lumapit siya sa harapan nito at yumuko para makita ang sugat nito sa muka. Look at you, Jake. Bagay na bagay sa yung itsura mo na yan. Ang sugat sa iyong mukhang bagay na bagay lang sa'yo. Ikaw na babae ka. Makawala lang ako dito, papatayin talaga kita. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito. Humalakak naman si Daphne. Tingin mo ba talaga'y makakalaya ka pa, Jake? Wala na. Wala nang pag-asa na makamit mo pa ang kalayaan. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to, ha? You killed your own son, Jake. Muntik mo na rin akong patayin. Pinatay niyo ang anak ko. Mga hayop kayo. Puno ng puot ang sigaw niya. Pinagkaitan niyo rin ako na makakita man lang noon. At alam mo ba kung anong gagawin ko sa mga mata ninyo? Pareho niyang tiningnan si Jake at Maurice na ngayon ay puno ng takot ang mga itsura. Napatawa naman si Daphne dahil sa kanilang mga itsura. Idodonate ko ang mga matang yan sa mga taong mas deserve na makakita kesa sa inyo. Pananakot niya sa dalawa. Sa totoo lang ay hindi niya naman gagawin ang bagay na yon dahil hindi naman ganun kasama ang ugali niya. But before that, gusto ko na maglaro muna tayo. Naglakad si Daphne pabalik sa tauhan niya. Kinuha niya ang isang baril na hawak ng tauhan ni David. Itinutok niya ang baril na hawak sa kanila at mas lalo pang napangisi. Daphne, anong ginagawa mo? Takot na tanong ni Maurice. Gusto ko lang makita kung gaano niyo bang kamahal ang isa't isa. Makahulugang sabi niya rito. May isa akong bubuhayin sa inyong dalawa. At isa ay papatayin ko. Bilang ganti sa pagkamatay ng anak ko. Kaya ngayon, sino sa inyong dalawang magsasakripisyo ng sariling buhay para iligtas ang isa? Itinutok ni Daphne ang baril kay Maurice na naiyak at umiiling. Huwag mo akong papatayin, Daphne. Si Jake na lamang ang patayin mo. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makasama si Mommy. Itinutok ni Daphne ang hawak na baril kay Jake na agad namang umiling-iling. No! No! Huwag akong papatayin mo. Si Maurice na lamang ang patayin mo. Total siya naman ang nagplano na patayin namin ang magiging anak natin. At siya rin ang nagplano na sagasaan ka. Hindi ako, Daphne. Ilang beses ka nang niloko ni Jake. Siya ang dapat mong patayin at hindi ako. Patuloy sa pagtuturoan ng dalawa at kulang na lang ay silang dalawa na rin ang magpatayan. Gusto niya pang paglaruan ng dalawa ngunit napapagod na siya sa paghawak ng baril. Habang ang dalawa ay nagtuturoan pa rin kung sino ang dapat niyang patayin. Humahalakhak naman siya ng malakas. Talaga bang naniniwala kayo sa mga sinabi ko? Hindi naman ako kasing sama ninyong dalawa para pumatay ng tao. Gusto ko lang naman paglaruan kayong dalawa. Gusto ko lang na maramdaman niyo
ang sakit na aking naramdaman dahil sa ginawa ninyo. Maya-maya pa lamang ay lumabas na rin si David. Tumatawa rin ito dahil sa nakita, dahil sa takot sa itsura ni Jake. David, ani mo'y nakakita ng multong itsura ni Jake. Ngumisi naman si David. Hello, half-brother. Nabigla naman si Daphne na tinawag ni David si Jake ng half-brother. Kung ganon, ay magkapatid sila Jake at David? Ngunit anong dahilan na tinulungan siya nito? How does it feel? Makahulugan na tanong ni David. Lumapit ito sa harapan ni Jake at yumuko. Nagustuhan mo ba ang sorpresa namin sa'yo? Kasabot ka dito? Nanggagalaiti sa galit si Jake. Marahas na tumawa naman si David. Of course, dear half-brother. Tingin niyo ba basta ko na lang palalampasin kung ano man ang ginawa niyo ng mama mo sa aking ina? Because of your mother, my mom committed suicide. Bago ang libing niya ay nangako akong igaganti ka siya. At ang pangako kong yun sa kanya ay nangyari na. Naiganti ko na siya. Hinayaan lamang ni Daphne si David na saktan si Jake dahil alam niyang gusto lang nitong gumante sa nangyari sa ina. Makalipas ang ilang saglit ay dumating na ang pulis na sila rin ang tumawag. Nandito na po ang pulis, kukunin na nila kayo. Sabi ni Daphne sa dalawa. Habang buhay na kayong mabubulok sa kulungan dahil sa mga kasalanan ninyo. And I'll make sure na wala ng pag-asa para makalaya pa kayo. Pagpasok ng mga pulisya sa warehouse, ang una nilang ginawa ay humingi ng dispensa kay David dahil sa delayed na pagdating nila. Agad din na hinuli ng mga ito si Jake at Maurice, ngunit noong akala nila ay ayos na ang lahat dahil ikukulong na si Jake at Maurice, bigla na lang nahugot ni Jake ang baril mula sa lalagyan ng baril ng pulis na nakahawak sa braso nito. At huli na ang lahat bago pa man mapigilan ng mga pulis si Jake, nakalabit na ito ang gatilyo. Nagawa ni David na maiharang ang katawan niya kay Daphne kaya sa kanya tumama ang bala. Sa halip ay kay David yung tumama. David! Pahisteryang sigaw niya nang matumba si David. David, lumaban ka! Parang awa mo na wag mo kong iiwan. Humalakak naman si Jake ng sobrang lakas nang makita ang pagbagsak ni David. Akala niyo na ba talaga kayo nagwagi dahil maipapakulong niyo ako? Aba, hindi naman ako papayag na humalaka kayo sa lagay ko. Sisiguraduhin ko na iiyak din kayo at hindi lamang ako magdurusa. Walang hiya ka, Jake! Galit na sigaw niya kay Jake na tumawa lamang na malakas. Inalayo na ito ng mga pulis at kahit na nakalayo ay tawa pa rin ang tawa si Jake na para bang isang demonyo. Don't cry. Inabot ni David ang mukha niya. Pinunasan nito ang luha sa kanyang mga mata. Ayoko umiiyak ka. Please, huwag kang umiyak. Lumaban ka, okay? Hinaplos niya rin ang mukha nito. Pinahid niya ang dugo sa labi nito. Pinagdikit niya ang kanilang noo at ang butil ng kanyang luha ay pumapatak na rin sa mukha ni David. Parang awa mo na, David. Lumaban ka. Dahil nga sa matatagalan bago dumating ang ambulance, baka maubusan ng dugo si David, sa police car na lang ito sinakay. Yakap-yakap lamang ito ni Daphne at kinakausap na huwag itong susuko. Iyak din siya ng iyak at hindi maiwasan na sisihin ang sarili dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi napahamak si David. Don't blame yourself, Daphne. Mahinang sabi ni David. Hinawakan ng kamay nito ang kamay niya na nakahawak sa mukha nito. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan na nabaril ako. Pero David... Shh! Ngumiti ito sa kanya kahit pakitang-kitang nahihirapan ito. Tinanong mo sa akin noon kung anong dahilan kung bakit tinutulungan kita, hindi ba? Gusto ko malaman mo na gusto kita, Daphne. Una pa lang ay gusto na kita. You probably don't remember that we've met before. Iyan ang dahilan ko kung bakit handa akong gawin ang lahat para matulungan kita. Bago malang tuluyang mawala ng malay si David ay inamin muna nito sa kanya kung ano man ang tunay nitong nararamdaman para sa kanya. At sa labis sa pag-aalala ay hindi na halos na pagtuunan ng pansin ni Daphne ang mga sinabi nito.
Mabuti na lamang at mabilis silang narating ang ospital kung kaya hindi na naubusan ng dugo si David. Nakuha rin kaagad ng doktor ang bala mula sa kabutihang palad ay hindi natamaan ang vital organ nito kaya nakaligtas si David at hindi gaanong nahirapan ng mga doktor na makuha ang bala. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas si David at hindi na mas lalong nalagay pa sa panganib ang buhay nito. Ngunit matapos ang lahat-lahat na nangyari, pakiramdam ni Daphne ay hindi niya pa kayang umibig muli. Masyadong nawasak ang puso niya dahil sa lahat. Maging ang sarili niya ay halos hindi na rin niya nakilala. Gusto niya na bago siya muling magmahal ay buo na ulit ang sarili niya at naghilom na siya sa sakit na dulot ng nakaraan. Naiintindihan naman ni David ang dahilan niya kung kaya hindi nito pinilit sa kanya ang nararamdaman. Hindi nito pinagsiksikan ng sarili. Sa halip ay handa pa siya nitong tulungan na mabuo muli ang sarili niya. Dad, masaya po ako na nagkamalay ka na. Lumuluhang sabi ni Daphne sa ama na magkamalay na ito. Masaya rin ako na nakaligtas ka, anak. Masaya ako at hindi ka hinayaan ng Diyos na tuluyang mawala sa akin. Niyakap ni Daphne ang ama na humalik sa kanyang ulo. 3 buwan ang hinintay nila bago muling nagkamalay ang kanyang ama. Sa 3 buwan na paghihintay ay dasal lamang ng dasal na huwag ilayo sa kanyang ama. Marami na nga nagbago sa lumipas sa 3 buwan. Nakakulong na si Maurice at Jake. Pareho na nilang pinagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. 1 linggo mula na makulong si Jake ay nagpakamatay naman ang ina nito dahil hindi niya kinaya ang lahat ng problema at depresyon. Natagpuan na lang ang malamig nitong bangkay sa loob ng kwarto nito nang mabuksan ng isa sa mga kasambahay ng Sevilleja. Nakabitay at wala ng buhay. At sa ilalim nga ng pamamahala ni Daphne ay mas lalo pa naging successful ang kanilang kumpanya. Ganon din ang kumpanya na pag-aari dati ng pamilya ni Jake na ngayon ay nag-iba na ng pangalan at tinawag ng Santa Monte Group of Companies. Ipinangalan niya iyon sa papilido ng kanyang namayapang ina. Mom, huwag mo ako matawag-tawag na Mom Maurice. Puno ng puot na singal ng stepmother niya. Nakasalukuyang kausap ang nakakulong na anak na si Maurice. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo ang lahat ng to nang dahil lang sa pera. Napakawalang hiya mo. Wala kang utang na loob. Mom, I'm sorry. Magbabago na ako, promise. Bigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ni Maurice. Too late, Maurice. Huli na para magbago ka pa. Pumatay kayo ng inosenteng anghel. At muntik nang mamatay si Daphne nang dahil sa inyo ni Jake. At kahit ako, na sarili mong ina, at ang stepfather mo ay muntikan niyo na rin patayin dahil masyado ka nabulag sa pera. You're unbelievable. Ikinakahiya ko na naging anak kita, Maurice. Nahihiya ako na ako ang iyong ina at ako ang siyang nagpalaki sa'yo. Siguro nga'y wala nang masasakit pa sa mga katagang binitawan ng ina ni Maurice. Dahil kahit si Daphne na nakikinig lang ay nasaktan. Hindi naman kinaya ni Jake ang bawat pambubugbog ng mga kasama nito sa loob ng kulungan. Si Maurice naman ay hindi na rin kinaya ang labis na depresyon kung kaya dalawa silang pareho na nabaliw at tila habang buhay nang mananatili sa mental. 2 taon naman ang hinintay ni Daphne hanggang sa muling maghilom ang sugat na dulot sa kanya ng nakaraan. 2 taon niya rin binuo muli ang kanyang sarili at noong tuluyan na nga siyang naghilom at nakapag-move on ay sa kanya lang binigyan ng chance si David para ligawan siya. Sa kanya lamang hinayaan ang kanyang sarili na mahalin ito at maging masaya sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang gusto kasi ni Daphne na mangyari ay mabuo niyang muli ang kanyang sarili para mahalin niya rin ng buong buo si David. At isa sa mga iyon ang pinakamagandang nagawa niya. Ang piliin na buuhin ang sarili niya kaysa unahin ng pag-ibig. Ang isa sa pinakamagandang nagawa niya dahil ngayon ay buong buo, walang labis, walang kulang niya nang mamahalin si David. Pinapangako ko na magmula sa araw na to, magiging isang mabuting asawa ako sa iyo at magiging isang mabuting ama para sa mga magiging anak natin in the future. Pinapangako ko rin na kahit anong mangyari ay hindi kita sasaktan, maging ang mga anak natin. Iyon ang pangakong binitawan ni David sa harap ng altar. Pinisil nito ang kamay niya dahil sa naiiyak na ito. Mahal na mahal kita, Daphne. Mahal na mahal. Sobra pa sa sobra.
Pumatak ang mainit na luha sa kanyang pisngi at matamis siyang napangiti. Mahal na mahal din kita, David. Pinapangako ko magiging isang mabuting asawa ko sa'yo. At sa harap ng altar, sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila, inangkin ni David ang kanyang labi. At tulad nga ng pangako nito, naging isang mabuti at mapagmahal na asawa ito sa kanya. At ang pagsasama nilang dalawa ay mas lalo pang sumaya at tumibay noong dumating sa buhay nila ang kanilang anak na si Mira. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!